The Lost Muslim Kingdom of China, The Karakhanid Dynasty, bilang karugtong ng iyong serye na Lost Muslim Civilizations You Never Heard of. Nawawalang kaharian ng mga Muslim sa China, ang dinastiyang Karakhanid. Kapag iniisip natin ang kasaysayan ng Islam sa China, kadalasan ay iniisip lang natin ang mga Hui Muslim sa kasalukuyang panahon. Pero alam mo ba, may panahon na ang isang Muslim na kaharian ang namuno sa malaking bahagi ng kanlurang China at Central Asia. Ito ang dinastiyang Karakhanid, isang Muslim na imperyo na halos nakalimutan na ng kasaysayan. Sino ang mga Karakhanid? Ang mga Karakhanid ay mula sa mga Turkic na tribo sa Central Asia. Noong ika-8 siglo, sila ay mga nomadiko at sumasamba sa mga Diyos ng kalikasan. Pero sa huling bahagi ng ika-10 siglo, ang isa sa kanilang mga pinuno, si Sultan Satuk Bughra Khan, ay yakap ang Islam at dito nagsimula ang pagbabago ng kanilang buong lipunan. Isang revolusyong panrelihiyon. Ayon sa mga ulat, si Sultan Satuk ay unang nakarinig ng Islam sa isang Muslim na mangangalakal. Naantig siya sa mga turo ng Quran at sa pamumuhay ng mga Muslim. Kalaunan, niyakap niya ang Islam. Pinalitan ang kanyang pangalan at idinakila ito bilang relihiyon ng Estado. Hindi tulad ng ibang pananakop, hindi ito bunga ng digmaan, kundi bunga ng dawa o mahinahong pagpapaliwanag ng Islam. Paghari at pagsulong, pagkatapos ng kanyang pagbabalik loob, lumawak ang Karakhanid Empire sa mga rehiyon ng Xinjiang sa kanlurang bahagi ng China, ngayon Kyrgyzstan, Uzbekistan at bahagi ng Kazakhstan. Ginawa nilang kabisera ang lungsod ng Kashgar na naging sentro ng Islam sa rehiyon. Dito itinayo ang mga moske, paaralan at madrasah. Ang Karakhanid ay hindi lamang mga mandirigma. Sila rin ay mga patron ng sining, agham at panitikan. Isang kulturang Muslim sa gitna ng silangan na impluwensyahan nila ang arkitekturang Islamiko sa rehiyon. Ang mga inskripsyon sa moske ay nasa Arabic, ngunit ang wikang ginagamit ng mga tao ay Turki. Isang patunay sa pagsasanib ng relihiyong Islam at kulturang Turkic. Ang mga kababaihan ay may mahalagang papel sa lipunan. Marami sa kanila ang may edukasyon at may sariling ari-arian. Ang Karakhanid ay naging tulay rin ng kalakalan sa Silk Road na nag-ugnay sa China, Persya at Arabia. Pagbagsak at pagkalimot noong ika-12 siglo, humina ang Karakhanid dahil sa mga panlabas na banta at mga digmaang panloob. Sila ay nasakop ng mga Karakitay at kalaunan ng mga Mongol. Unti-unting nabura sa kasaysayan ang kanilang pangalan. Ngunit ang kanilang impluensya ay nanatili sa kulturang Muslim ng China at Central Asia. Ang pamana, sa kabila ng kanilang pagkawala, ang mga mosque, Quranic manuscript at Islamic tombstones ay patuloy na nadidiskubre sa mga lugar na minsang sinakop nila. Hanggang ngayon, ang lungsod ng Kashgar ay isa pa ring mahalagang sentro ng Islam sa China. Isang tahimik na testamento sa Karakhanid legacy. Isang paalala, kaya sa susunod na marinig mo ang tungkol sa Islam sa China, alalahanin ang Karakhanid, isang nawawalang kahariang Muslim na minsang yumabong sa mga bundok at disyerto ng Silangang Asya.